Uy, kumusta sa inyong lahat? Welcome nga pala sa Norem Podcast kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala ang yung Stupid Source. Ang pangalan ko ay Raf. Ako naman si CS at ito ay podcast ng dalawang stand-up comedy buddies na gusto lang makisawsaw sa mga usapan ninyong lahat. Mali. Sa usapan ng buong mundo pala. Ang mga trending. Tayo, galing-galingan mo kasi hindi na ako nagkakat. Para makita nila. Na, nagkakalat ka. Nagkakalat tayo. Ayun, pare, tulad nga ng sinabi niya, stand-up comic, nagpa-perform kami ng stand-up comic dito sa Manila. Yung kakatapos lang yung kagabi, yung isang show namin, pag-uusapan namin yan, pare. Kumusta pala? Yung show niya. Mauna ka, pre. Wala naman akong show eh. Hindi, kakwento kasi medyo mahaba yan eh. Sige. Feeling ko marami akong masasabi, kaya feeling ko maganda kung ihuli natin. Sige. So, ayun, kumusta pare? Anong mga pinagkabala mo for the last week? Kailan tayo huli nag-record? Thursday ba? So, wala pang 1 week? Wala pa. Shit. Who are we? Tayo ba to? Sipag natin ngayon mag-recording. Ano mang ginawa ko last week? Nag-work ako, natulog. Nag-inom ako mag-isa. Tsaka nag-open mic pala ako sa online ulit. Parang tagal ko nang di nag-online na comedy. Ano nga pala yun? Sabado de Bomba. Or Weekend de Bomba. Kasi Friday na siya. Kasi dati Sabado. And parang napapadalas na yung show ng Saturday. So, ginawa na nilang Friday. Ayan. Gusto niyo mapanood? Nagkakalat kami ng link sa social media. Sa Facebook. Kamusta yung set mo, pa? Ano ba nangyari sa set ko? Sa mga lumang jokes lang naman. May bago akong joke. Anong na-feel mo? Anong natutunan mo dun sa set mo na yun? Anong pinagkaiba sa online tsaka sa live, pare? Maraming pwedeng pag-usapan doon. Pinagkaiba sa live. Ang hirap sa online kasi hindi ganun ka yung reception ng tao. Ganun. Medyo delay, tas hindi mo alam yung tawa hindi mo alam kung tumatawa sila eh. Hindi mo naman nakikita lahat ng mga mukha nila. Oo, no? Pero mabuti kasi nung Friday na yun, may naririnig ko naman na may tumatawa. Para mga bago ata sila, mga first timer atang nanood. Natatawa naman sila. Hindi lang sa akin, sa lahat din ng mga sumalang. So, marami ba kayo? Parang recently napapansin ko, ang konti nang nagsa-sign up. O nung nag-sign up ka, marami-rami. 10 ata kami. Mga ganun, more or less 10 na. Dati kasi umabot ng 30 yun. Oo. Eh nung nagkaroon na ng mga live na tawag dito, sign up. Parang siguro mas nagustuhan din kasi ng mga stand-up na yung live na reception nga. Kasi mas nakikita nila yung resulta agad-agad. Ano mas pipiliin mo? 2 audience sa live open mic o 30 sa online? 30 sa online. Talaga? Ikaw? Mas marami yung parang mas marami yung pwedeng magbigay ng feedback. Kasi mas pipiliin kung wala sa live audience. Tapos? Kesa sa 30 sa online. Kung real talk lang din kasi may alam mo yun, halimbawa tayo pare, pag nag-podcast tayo ng online, sa tingin mo ganito tayo mag-uusap. Ganito yung yung balikan ng message. Siyempre, hintayin kita magsalita matapos bago sabihin yung sa akin. Ngayon, hindi ko naman sinasabing maganda, pero maganda yung nag-interject ka sa mga sinasabi. Ngayon, pag may delay kasi tulad ng sinabi mo kanina, may delay sa online. Kaya hindi ko feel yung banteran, yung hindi lang banter, yung energy. Pag hindi mo ramdam. Hindi ko ramdam. 2 beses lang ako online. Hindi ko talaga feel Alam mo yun. Tapos parang masyadong malapit yung tawa sa tenga ko. Naka-headset. Naka-earphone diretso sa tenga. Hindi ko gusto yung yung tawa kasi sobrang bilis ko ma-distract pa. Tapos meron pang parang hindi mo alam kung seryoso yung tawa. Oo, no? Parang pity laugh. Meron mga ganun na time. Kaya, pero kung sa audience number,
Mas gusto ko pa rin ng mas marami. Yan. Yun sa live din, kahit di ka nakakatawa, pag nakita mo yung reaction nila, nakangiti sila eh. So nakakatawa ka, hindi lang out loud yung tawa nila. So nakakakuha ka ng better gauge, better sense kung okay ba yung material mo. Kasi nakangiti sila. Kasi pag nakabusangot yun, parang may mali na ganun. Sa feeling ko hindi mo ma-replicate yun online. Hindi ko sinasabing pangit yung online, hindi lang para sa akin. It's not for me, pre. Yun. Tapos, nag-open mic din ako kagabi sa Black La Mesa. Yun. Ay, sa TCC. Kamusta? TCC. Okay, masaya din. Kasi may madami na din nagsa-sign up. Ilang kami? 10 na ata. Madami na. Oo. Pati madami na rin yung tao. Dati pa isa-isa lang. For the longest time, alam ko si Victor. Hindi Anastasio yung, hindi ko alam, Oberes? Hindi ko rin. Basta Victor. Alam mo yung Victor, ayun. Siya yung parang nag-iisang, hindi ko masabi nag-iisa pero siya yung pinaka-consistent na nag-open mic. Tapos ngayon, na siya member na siya ng TCC, so congrats sa'yo, pare. Congrats. Nag-pay off yung pagbiyahe mo from Parañaque, from South. Uy, doon pa siya. Ang pagkakaalala ko, taga-South pa siya. Tapos binabiyahe niya pa. Siguro 3 times a week. Ganun. Yun ang masipag talaga. Yun ang masipag po. Na. Nakakaano nga Alam mo yun, kasi ang open mic, yun hassle yun Alam mo yun, grind yun Kasi wala naman pupunta ka dun, walang bayad. Gagastos ka pa yun. Gagastos ka ng beer, ng gas, or sa mga nagko-commute, pamasahe. Lalo na yung mga nag-aangkas. Mahal pa. Pricey rin yung hobby na to pero hindi kasi mababayaran ng yung fulfillment, yung energy. Parang yung sinasabi yung energy na word Parang ang hirap ng paniwalaan. Pero meron kasi may vibe, may energy talaga. Tapos meron kang feel, lalo na pag nagkikil ka, may satisfaction ka na uuwi. Tapos ang saya-saya mo. Tapos pag ganun din, pag bumomba ka, malungkot kang uuwi. Pero babalik ka pa rin, pare. May mali pa di ka nag-open. Gusto mo bumawit. Pero ano masasabihin ko? Nakalimutan ko. Yung kanta ni Neo Hate that I love you so. Parang gano'n yung open mic Pero ang ganda pare. Parang hindi ko na ma-imagine sa ngayon yung sarili ko titigil. Nung nakaraan nga nag-usap kami ni Emil Benaventura na kasi sa December feeling wala na daw ata ang shows. Walang shows. Sa December? Oo, kasi magko-corporate na yung mga mga comedian. Tapos sabi, paano pag walang open mic? Pag walang open mic, sabi ko, ang pinag-uusapan kasi namin, magti-take time off. Sabi ko, magpahinga muna tayo sa open mic. Ganun. Tapos matapos na yung usapan natin, feeling ko hindi ko kaya. Siyang hirap magpahinga, di ba? Parang napag-usapan natin dati na. Mga ngalawang ka. Kahit, 1 week, 2 weeks ka lang na magpahinga. Ang laki ng doubt mo sa sarili mo. Parang ang laki ng nawala sa'yo. Tapos sa 2 weeks na yun, yung pakiramdam mo, ang dami na nag-improve. Ikaw na pa rin na stuck. Nakalimutan ko na naman yung sasabihin ko sa open mic. Pero ayun, kagabi pala, din nag-open mic ako. Pansin ko dun sa lugar na yun, compared dun sa last punta ko. Black La Mesa ba? Sa Black La Mesa. Pero yung biyahe ko nung last na punta ko, parang patay na patay yung lugar. Walang jeep, walang tapos kagabi parang ang daming jeep. May sakayan pala. So mas nadalian akong pumunta. So feeling ko, pwede ako mag-sign up ulit doon. Kasi yun yung problema ko dati kaya hindi ako nakakapag-sign up. Kasi yung ang hassle nung ginagawa mo, mag-FX ka, bababa ka sa bagong ilog. Tapos magji-jeep ka, pabalik. Noon walang jeep. Nag-tricycle ako nung pangalawang punta. Nung una. Nag-jeep ka ng Pasig Palengke, tama? Oo. Tapos dumaan na doon sa park. Oo, dumaan na. Dapat Ano dapat? Hindi, pa rin ako. Dumaan. Nagbagong ilog ako, tas jeep. Papasok. Tas dumaan na siya. Nag-FX ka pa rin? Kasi parang mas mahirap. Hindi ganito kasi, pag may jeep dyan, di ba? Pasig. Pasig Palengke. Ngayon, bababa ka sa Pasig Palengke. Pwede mo lakarin, pwede ka rin mag-tricycle, pwede ka mag-jeep. Kasi sa area na lang yun. Kasi pwede kang bumaba sa munisipyo. Tapos nalalakad na lang yun. Nalalakad? Dadaanan mo lang yung Immaculada, Pasig Church. Di ba? Tanaw na yung Pasig Church. Doon sa area. So, tapos sa likod nun, Immaculada, yung school. Tapos munisipyo. So, pwede mong lakarin. Mahilig ka naman maglakad
Oo, kung ano. Just Basta 10 piso papawisan ng ako. tres. Papawisan ako pag ano eh. Pag May bimpo ka naman sa likod. Lagi mong ano yun. Anong problema mo? Bakit, ano ba? Ano? Cringe ba? Ang alin? Ipag may bimpo sa likod. Hindi cringe, pero napaka-unusual para sa edad mo 30 anyos. Talaga ba? May bimpo sa likod. Madali, ano kasi akong pawisan eh. Madali akong pawisan. Oh, pre, pero ako rin naman pawisin din ako, pero never sumagi sa isip ko na magkakay ng bimpo sa likod. Ano ko yun, hobby ko yun. Kamusta naman yung mga tao? Okay na. Alam ko, kumusta yung bimpo mo sa Ito, basa. Nagpipik ang puto. Ayun, pare. Kamusta yung mga crowd sa DCC? Tumawa naman sila. Kasi marami sila. Marami naman. Marami. Nung una, parang 2 table lang. Tapos nung pagtagal-tagal, bago mag-start yung show, napuno yung mga table. Tapos meron na doon na di ba dati pag pumupunta lang yung mga tao para kumain, hindi nila alam na may stand-up. Ngayon awareness nila. Tinatanong nila nila Israel, nila si Schneider or basta yung mga nandun. Ba't po kayo nandito? Parang gano'n. Open mic yan. Feeling ko dahil sa yun. Kasi gumawa ka ng vlog. Hindi, joke lang. Si ano yan? Si Tapa Lord. Tama. Andun din siya. Tawag dito? Ano yung sasabihin ko? Ayun, gusto ko na nag-open mic doon kasi una sa sobrang lapit sa parang 30 minutes motor travel lang. Kaso pag Monday, sobra kasing daming work. Ganun. Tapos, pag inisip kong pumunta, gusto ko last minute nagsa-sign up eh. Para? Kunyari, alas 7, mag-sign up kaya ako. Ganun. Kasi gano'ng oras ako. Pero, pag, alam mo yun, pag buong araw ka na nakatingin sa computer, parang nakakatamad nang lumabas. Gusto mo na lang magpahinga, gano'n. Gusto mo mag-rehydrate, gano'n. Ayun pala, sasabihin ko, parang may times na, hindi lang sa Black Lamesa, kahit sa Wicked Dogs, pag yung nag-sign up na ako, tapos, edi, mga ilang oras na lang, open mic na, nasa bahay, paggising ko, syempre umaga, matutulog ako kasi may pasok nga ng gabi. Tapos magigising ako hapon. Parang tinatamad akong pumunta. Mag-back out kaya ako. Pero inisip ko hindi, ano ko to, gusto ko rin to. Sayang naman yung experience ko. May tawag dyan eh. May tawag. Nabasa mo na ba yung War of Art? Art of War. Art of War. Art of War. Steven Pressfield. Hindi ko alam. Ang alam ko yung Sun Tzu. War of Art yan. Yung sinasabi ko, Art. Art of War yung sinasabi mo. Yung Sun Tzu. Yung isa. War of Art. Hindi ko yung pala. Steven Pressfield. Na yun yung kalaban mo. Yung yung doubt. Yung nagsasabi sa'yo na huwag ka na kayo pumunta. Huwag ka na kayo pumunta. Yun yung kalaban mo yung sarili mo palagi. So yun yung nakalimutan ko na kung anong tawag dun. Pero maganda rin yung book na yun. Self-doubt. Ayun, yun lang naman ang pinaggagawa ko last. Itong mga nakaraan. Ikaw may mga bagong jokes ka ba? Meron akong binato yung last sa Wicked Dogs. Gumaan na? Ay, hindi pala sa Wicked Dogs. Ano pala? Sa hindi, dito sa online. Sa Friday de Bomba. Gumana naman. Pero yung na-bounce ko kay RG Malgapo nga pala. Dun sa Wicked Dogs. Sabi, tingnan mo nga to kung okay. Tapos nagbigay siya ng, natawa din siya, tapos nagbigay siya ng tag. Ayun, tapos ginamit ko sa Weekend de Bomba. Ayun, may tumawa naman. Pag may nagbabounce sa'yo, pare, bukod sa akin, anong reaction mo ganun? Pinipilit mo ba yung sarili mo na matawa? Ganun? Hindi, pag na-appreciate ko naman, sabihin ko okay. Yun lang, hindi ko maipapangako na maganda yung pagtanggap din ng ibang tao. Kasi merong mga nagbabounce din na tingin ko nakakatawa pero pag naibato na nila sa stage or kahit ako, pag nag-bounce ako sa iba, feeling ko nakakatawa eh. Or sasabihin ng iba nakakatawa. Tapos, pag naibato na sa stage, hindi na pala. Ako yung approach ko sa ganyan, yung parang, pwede mag-bounce sa'yo. Yung nasa isip ko na lang palagi. Hindi ko na-obligan yung sarili ko mag-isip. Kasi mabagal ako mag-isip eh. So, feeling ko wala akong may bibigay. Kaya pag natawa ko, sasabihin ko, may sense. May nakakatawa. Maganda yung observation. Yan.
Pero hindi na ako magbibigay ng, alam mo yun, yung Mhm. technical na, or magbibigay ng tag. Oo. Or kung may naisip ako ganun. Diba, same. Hindi rin ako, kasi mas magaling ka eh. Basta I mean, ganun. yung sa ano, yung sinasabi ko, kay Marvin ko natutunan to eh. Dapat No. showbiz ka sumagot eh. Kasi alam mo yun, kahit magbigay ka ng, halimbawa nag-bounce ako sa'yo, tapos nagbigay ka, alam mo yung sasabihin ko? Ano? Try ko muna to. Parang ganun. So, parang nawawalan din ng, para sa akin, nawawalan ng sense or ano. Gusto mo lang talaga, pag nagbabounce ka, hindi ka nang hihingi talaga ng suggestion. Gusto mo lang malaman kung may sense ba, kung nakakatawa. Kasi tatry mo pa rin. Oo nga, tama. No? So, ayun, pag ganyan, showbiz na lang ako sumagot. Ganun. Yung, okay naman, may sense. Nakakatawa. Ganda ng observation. Ganun. Pero, pag sasabihin mo yun, dapat maging truthful ka na ano. Pag alam mo yun, pag hindi ko feel yung joke, sumasaludo ako. Ganun. Yun kasi, yun yung ano. Kasi di ba sundalo? Igapang mo yan. Hindi mo sinasabi. Hindi mo sinasabi na hindi nakakatawa para sa akin. Parang ganun. Hindi ko sasabihin yun. Pero implied na kasi na para sa akin para sa akin wala pero hindi ako yung crowd. Parang ganun. Pero hindi ko ginagawa sa lahat yun. Sa mga taong komportable. Kay Russell, ganun. Kasi si Russell, hilig mag-bounce nun. Kasi parang nung una na obligado kang magsabi ng piece mo dun sa joke. Ngayon, yun na yung mga feeling ko yung hindi tama pero yung acceptable para sa akin. Na, kunyari hindi ko nagustuhan. Bahala ka pre, saludo ako sa'yo. Kasi hindi ikaw yung crowd eh. Malay mo, hindi nakakatawa sa'yo, pero nakakatawa pala sa crowd. Ganun. Sige, try mo na lang. Sundalo eh. Ginagapang na lang. Pero, ayun, pare, kumusta? Ako, kumusta? Okay naman ako, Butik kinumusta mo yung sarili mo. Parang ayaw ko nang pag-usapan yung mga Gusto ko mag-stick na lang sa stand-up. Okay naman yung kwentuhan na. Anong nangyari pala sa sa show nyo kagabi? Pero bagay, meron akong content recommendation para sa'yo. Go. Magpanggap ka na lang na hindi ko pa sinasabi sa'yo. Sige. Sabi mo, what? May sinabi ka ba? Ay, wala pre. Kanina pagdating mo, wala. Parang wala nga ako matandaan. Ayun. Kasi, konting backstory. Ako. Sa mga hindi nakakaalam. Joe Rogan fan kasi ako. Background music. Patayin yung background. You don't do that to me. Tawag dito. Ayun, fan ako ng Joe Rogan podcast. Tapos, pag nakakita ako ng, syempre pag comedian, yun pinapakinggan ko. Pag MMA fighter, boxing, boxer, boxing fighter. MMA'er. Pag gano'n, yun yung mga pinapakinggan ko. Yung mga intellect, di ko masyadong pinapakinggan kasi nahihirapan ako sundan. Ngayon, pag yung latest na comedian na, at as of this recording, yung latest na comedian na nagkaroon siya ng conversation with si Jimmy Carr. Tapos nung, yan aware yung ako. Diba? Yung dark. Edgy. Edgy one-liner, gano'n. So, nung pa lang, alam ko yung pangalan niya. Alam ko na kung ano yung comedy niya. Pero never pa ako nakapanood ng full length na hour niya. Kasi wala lang. Ganun. Alam mo yun, parang hindi ka pa attached dun sa type of comedy niya. Kaya nahirapan ka pa. Pero maganda kasi pare yung podcast. Kasi nagkakaroon ka ng better feel. Kung paano siya mag-isip. Ganun. Tapos nung siguro 15-20 minutes in, putang ina, talino pala nitong taong to. Ang sharp niya mag-isip, ang galing niya sumagot, ganun. Tapos ang lawak ng perspective niya sa mundo, ganun. Tapos nung Jimmy Carr. Yun din, halimbawa yung kay Jesselnick. Hindi ako fan ni Jesselnick dati. Tapos nung pinakinggan ko yung podcast niya with Rogan, ganun. Naging fan ako kasi alam mo yun, ang tatalino ng mga comedian na to, ganun. I'm sure hindi sila yung una magsasabi sa atin na hindi sila matalino. Lang sila, observant lang sila, ganun. Curious lang, ganun. Curious. Curious. Yun yung feeling ko yun yung pinaka malaking tool na sinasharpen dapat natin sa craft natin, yung pagiging curious. Kasi ngayon, mamaya pag-uusapan kung bakit. Pero feeling ko
disservice kay Jimmy Carr to pag in-explain ko ano yung mga pinag-usapan nila dun sa podcast kasi I don't think I'll do justice. Kaya pakinggan nyo na lang Jimmy Carr sa Joe Rogan Experience. Pero YouTube? Sa YouTube. Spotify? Sa Spotify lang. Spotify exclusive yun. Joe Rogan. Anyway, ayun, yun tulad na sinasabi ko, maganda yung gateway para sa isang comedian pag pinapakinggan mo yung ano nila, yung conversation nila, paano sila mag-isip. Tapos, during that podcast episode, binanggit niya na nagbasa siya nagsulat siya ng self-help book during the pandemic ganun, kasi wala nga daw ginagawa, ganun. Hindi siya makapag-set. Tapos, dinownload ko pare kasi ganun ako pag may book recommendation, ganun, dina-download ko illegally. Tapos, lagot ka. Lagot ang puta. Akala mo mga hipokrito ang puta. Akala mo naman di nagda-download. Yun. Ayoko nung mga ganun. Yung puta na meron yung isang open mic. Tapos kinukwento ko na sa Cinema 76 kasi showing pa lang isang movie. Ganun. Tapos, sabi ko, tangina, palabas pa lang sa sine, napanood ko na sa bahay. In 4K. Tapos sabi niyo, may umano sa'yo? May sumita sa'yo? May sumita. Tapos sabi ko, hypocrite ang puta. Sabi ko. Nagda-download ka nga ng Bold nung araw eh. Parang napaka-hypocrite ng ganun eh. Sabi, ba't ka nagda-download? Elementary pa lang ako nagda-download na ako. Yun yung norm. Hindi ko sinasabing tama. Pero para sabihin mo, huwag ka mag-download. Kala mo talaga siya walang torrent sa PC. Pero yun, ano nga yung point ko? Ayun, so dinownload ko. Tapos binabasa ko. Sobrang ganda pa. Alam mo, yung kasi, sabi niya memoir. So, ang memoir, sa mga hindi nakakalam, yung mga books na yung author, buhay niya yung sinusulat niya. Pero ang ganda kasi, nag-ano siya, dahil nga stand-up comedian siya, nire-relate, self-help book siya ng memoir, na sobrang helpful para sa mga starting comedians pag tinitignan ko. Tapos nakikita mo kung paano mag-isip yung isang comedian or hindi siya in a general type of way. Tapos parang siguro sobrang nagustuhan ko kasi puro confirmation bias yung nararamdaman ko habang binabasa ko yun. Ano yun? Parang yung confirmation bias, yung halimbawa meron kang opinion tapos may tao na yun din parehas kayo na tapos yung nafe-feel mo na yung confirmation na tama ako kasi yun din yung sinasabi nito ibang tao ganun. Tapos yung kabaliktaran naman ng confirmation bias, halimbawa yung Lenny BBM ganun. Pag nagsasabi ka ng golden age yun. Pag BBM supporter yung kausap mo, confirmation bias, dati ganito yung pressure. Pero pag halimbawa yung Lenny supporter magbibigay ng data, let me educate you, blah 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 blah, yung ganun, yung pag hindi sumasang-ayon sa'yo. Anong tawag? Hindi confirmation. Not. Pero yun. You get the point. Nakatulong ba sa mo yun? Nagbabasa ka ng mga ganong libro? Na-adapt mo ba kung paano sila mag-isip? Parang gano'n. Hindi yun yung goal. Pero nangyayari. Ganun. Kasi yun, diba, tulad nga nung sinabi ni Bruce Lee, yung may coach siya ipa-paraphrase ko na lang. Pero parang magandang sabihin ko. Sige, magkwento ka muna. Sige. Magtanong ka muna. Kung, basta. Sige. Kasi hindi mo tamaan eh. Ano sasabihin ko? Hindi mo kasi ito i-edit. Alam ko. Hindi, alam ko na sabi ni Bruce Lee. Yan ba yung tungkol sa tubig? Hindi. Yung kumbaga. Inom ka tubig. Para ikaw lusog. Tawag. Pwede mo ba i-search? Na lang sa phone mo. Sige. Marami naman tayong time. Pero, ayun, yung ano nga yung tanong mo? Yung, kung na-apply ko ba? Hindi ko, honestly, yung mga nababasa ko ngayon, motivation lang alam mo. Pero hindi ko na-apply talaga sa buhay ko. Pwede kong basahin yung Atomic Habits, pero wala. Nakikita, yung nakakatawa sa self-help books, no?
magbabasa ng self-help books pero wala ka naman i-apply. Gusto mo lang yung feeling na nararamdaman mo pag nagbabasa ka ng mga ganun. Oh, tapos kasi pag mga ganun, nararamdaman ko din yung minsan parang ang gaan ng loob ko, parang parang gusto ko nang ayusin yung buhay ko. Tapos kinabukasan wala. On the way to success to. Yan. So, pero. Hindi ko kasi mahanap yung phone ko pero Bruce Lee quote, take Naka-Chinese ata yan. what you need. Ano? Take what ito you need. pare. Absorb what is useful, discard what is not, and add what is uniquely your own. So yung pagkaka-interpret ko dito, halimbawa, nagbabasa ka ng libro. Absorb what is useful. Kasi sa kinapal-kapal ng libro na yun, hindi mo makukuha lahat ng points or So kukunin mo lang yung mga useful sa'yo. Absorb what is useful. Yung nga, discard what is not. So yung mga kasi hindi ka naman 100% na mag-agree sa isang tao. Sa halimbawa, magsabi ka nga ng sobrang polarizing figure. Si Rendon. May mga sinasabi siya na sobrang hard stance na sobrang mapapailing ka. Pero pag tinignan mo, may sense. May sense yung iba. Hindi lahat, pero may sense. So absorb what is useful. Discard mo na yung lahat ng ibang sinasabi niya kasi meron din naman siyang pinupunto. So tapos add, kunyari nakuha mo na ano ba sinasabi niya? Umalis ka sa bahay mo. Magsabi ka na isang stance niya. Iwan ng pamilya para sa goals mo. Para, pag tinitignan mo on a surface level, napaka-asshole naman ito. Pero may sense na kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Ganun. Hindi ako fan ni Rendo na puta na. Tapos, yun, pag yung ano na yun, discard what is not kasi interest ng mga rant niya, parang gagawan na lang. Tapos, add what is uniquely your own. So, lalagyan mo na ng, yung umalis ka sa bahay. Ganun. Dadagdagan mo na, bakit nga ba? Ba't nga ba ako alis sa bahay? Ganun. Dadagdag mo na yung opinion mo. Ganun. More personal touch. So, ganun ko siguro tinitignan yung pag nagbabasa ako ng libro. Ganun. Nasagot ko ba yung tanong? Haba na. May commercial pa. Hindi ko kasi mahanap yung phone ko. Hindi ko alam kung saan ko nilapag Tawagan ko ba? Huwag na. Putang na. Bakit? Wala na naglo-load ngayon Wala. Ano naglo-load? Ilo-load para pantawag, pan-text. Puro na lang. Naglo-load ako pero pinambibili ko ng data. Yun. Puro gano'n na lang. Wala, naisingit ko lang. Oo nga, no? Di ba kasi wala phone ko, i-miss call mo nga ako. Alam mo pare, pag may tumatawag sa akin, hindi ko sinasagot. Parang dapat ang etiquette, mag-text ka muna bago ka tumawag. Kasi papanoorin ko lang yung mag-ring. Hindi ko sasagutin yan. Pag phone number ganun. Kasi, di ba, nung election nga, sobrang dami tumatawag sa'yo, sobrang dami nagte-text, ganun. Wait? Di ba yung sign up ka ng number, yun, di ba yung binenta yung yung mga data natin na nagsa-sign up para pumasok ng mall, ganun. Di ba binenta yung mga, hindi ko alam for sure kung yun yung nangyari, pero kung pagdidikit-dikitin mo na lang din yung, alam mo yun, pinag-connect mo yung dots. Parang ganun talaga. Saan mo ba binigay yung mga phone number mo? Ganun. Saan mo ba binigay yung pangalan mo? Di ba? Sa sa mga sign up para makapasok sa mga establishments. Mga ganun. So, ayun, sobrang dami nung pandemic, di ba? Na ang dami mo na-receive na text. Kaya nga, di ba, ang ginawa ng telco ngayon, kailangan mo muna i-register. Hindi naman daw, hindi naman daw legit. Ang alin? Yung register. Kasi pwede ka maglagay ng picture na kahit sino. So, yun. Pero yung lang din, alam mo yun, na may pero that's the least of my concern. Kasi, apparently, gumana eh. Gumana na wala nang nag-chat sa akin ng ganun yun. Talaga? Sa akin meron po. Talaga? Mga dalawa yata. Dalawang number pa yung... So, hindi totally nawala. Pero at least sa akin, sige sa'yo. Pero sa akin, wala. 0. Ang hihinang ka textmate. Ngayon. Hindi parang di mga tanong hindi Alam ko yung sinasabi mo. Alam ko yung sinasabi mo. Asa na ba ako? Asa na ba ako? Saan na ba? Bakit nga ba sinabi ko yung Absorb what? Nawala ako. Anyway, Jimmy Carr pare. Yung yung Before and Laughter. Yun yung book. Sinend ko naman na sa'yo.
Basahin nyo na lang po. Tayo na. Pero maganda, para feeling ko, hindi directly para sa mga comedian, pero sa tingin ko makakatulong yung mindsetting ng mga tao. Kasi, mahilig ako sa mindsetting. Mahilig ako sa pagiging aware, sa pagiging tao. Ganun. Pag may minsan sinabi ni Ali na sobrang aware, tumataas na yung awareness ko. Halimbawa, pag mainit yung ulo ko, parang sinasabi, bakit ang init ng ulo ko? Mga ganun. Parang, hindi ko kine-question pero yun nga, awareness na. Kasi, alam mo yun, pag galit ka lang nagdidilim yung paningin mo, clouded na yung judgment mo. Para sa akin, malaking bagay na aware ako na mainit yung ulo ko. Tapos, bakit nga ba mainit ulo? Yung mga ganun. May maganon ka ng realization. Yun. Kaya pag nung sinabi sa akin ni Ali na, nagiging aware ka na sa feelings mo, sa emotions mo. Parang kinilig ako kasi talagang wino-workout ko yun . Kasi alam kong sobrang pangit ng ugali ko pagdating sa mga ganun. Ngayon, napapansin ko na ganun. Kasi hindi mo mapipigil ng emotion dyan yun . Sample mo nga. Ha? Sample ng scenario na Sige. naging ganyan. Kumakain kami sa fast food. Sa KFC. Tapos, pumesto kami sa labas. Sa mall to so ibig sabihin, nadadaanan ka ng mga tao. Tapos lahat ng tao, pinapansin ko yung maingay, yung mga ganun. Tapos, meron kasi yung bata, alam mo yung bata, yung shoes niya, yung pinapatunod niya. Yung quick, original kasi yun. Nang hindi. Feeling ko yun yung dahilan niya. Tapos talaga nang gagalaiti ako. Tapos sabi ko, putang ina, init ng ulo ko ngayon. Sabi ko. Tapos sabi ni Ali, ewan ko nga ba't mo pinili umupo dito, alam ko na mangyayari ito. Sabi niya. Tapos yung mga ganong awareness na, mainit ulo ko. Para saan? Parang ganun. Hindi mo, parang kinakausap ko yung sarili ko na, hindi mo ba kayang palapasin to? Parang ganun. Kasi, alam mo yun, feeling ko hindi ko na mababago yung sarili ko na anong gusto ko, wala na emotion. Pero okay lang sa akin yung ganun, okay lang sa akin yung nagagalit. Pero ano yung gagawin mo kung galit ka? Mag-workout ka ba? Ganun. Kung paano may kontrolin yung emotion mo, siguro yun yung challenge sa aming mga may initin yung ulo. Haya mo ba na ito yung emotion mo for the rest of the day? Parang mga ganun. O pwede mo i-let go to. Parang ganun. May kakilala akong ganyan yung parang maliit na bagay, tas hindi mo kontrolado. Ako yun. Hindi ikaw. Pero ako yun. Yung pagkakasabi mo, describe mo ako. Sige, ikaw yun. Yung parang maliit na bagay lang, tapos iinit na yung ulo mo, sira yung... Pero pag naisip mo, ano bang mangyayari pag nagalit ka dun sa wala naman. Ang pinaka-the best ngayon na mindsetting ko, pag nainis ako, magmamatter ba to in 5 years? Pag tinitignan ko, parang hindi okay na to. Hayaan ko na. Halimbawa, pag sobrang lungkot ko, na bumomba ako, sasabihin ko, yung set ba to magmamatter in 5 years? Apparently, hindi na. Ganun, limot na yun. Wala na akong pake. So, bakit ko pa iniisip kung hindi naman pala magmamatter yun? Hindi i-alter yung buhay ko. Hindi ako maghihirap sa buhay dahil bumomba ako. Alam mo yun, yung mga napaka-unnecessary na overthinking. Ganun. Ayun, so, feeling ko, yung mga ganun nga, yung stoicism, meditation, hindi talaga aalisin nun yung, yung galit mo, pero magiging aware ka lang. Tama. Sa emotions mo. Yeah. Ba't ba tayo napunta? Sa self-help kay Jimmy Carr. Meron ako yung, balikan ko lang sinabi mo na, yung confirmation bias, tapos yung kabaligtaran. Ano ba yun? Yung adapt mo kung ano makakatulong. Yung binasa kong libro dati, yung sobrang tagal ko bago natapos. Wag mo sasabihin, wala. Subtle Art of Not Giving a Fuck. Yan. Yun lang naman yung sinabi kong libro. Pero alam ko, nasabi ko na rin dati na hindi ko siya matuloy-tuloy. Parang first 2 to 3 pages yata. Parang ang dami niya sinasabi doon na hindi naman ako agree. Totoo lang. Di ba? Parang hindi naman totoo. Pero tinuloy ko na rin. Kasi importante ba sa'yo na pag may sinimulan ka, kailangan mong tapusin? Recently, hindi. Hindi na. Hindi ko na pinipilit yung sarili ko kasi endless content yung may nagfo-float dito sa cloud natin. So, ibig ba sabihin pag may inumpisa tatapusin ko? Dati sa libro, sabi ko pag inumpisahan ko, tatapusin ko. Parang
parang napakabastos ko. Parang inisip ko sa author ko, hindi ko tatapusin. Pero ngayon, hindi. Narinig ko sa podcast, kay Jesselnick ko narinig. Kasi si Jesselnick, ano siya, huge reader din siya, book reader. Yun ang para primary source of ano yata, of entertainment. Ngayon, sabi niya, pag nagbabasa siya, pag hindi ako na-hook sa first 100 pages, i-check ko na. Hindi ko na babasahin. Sabi kasi niya, sa first 100 pages ng libro, ikaw yung nagtatrabaho. Ikaw yung nagbabasa. Ikaw yung actively nagbabasa. Ikaw yung sarili mo yung pinipilit mong basahin to. Kasi mahirap magbasa sa totoo lang. At least sa akin, nahihirapan ako. Lalo sa panahon ngayon. Oo, kasi sobrang iksi na lang ng attention span natin. Yung mga ganong klaseng entertainment, yung active, yung binabasa mo, nag-i-imagine ka. Makukuha mo naman yung same result. Hindi result, yung same feeling pag nagsaswipe ka. Scroll. Mabalik tayo sa libro. Sa yung 100 pages, ikaw yung nagtatrabaho. Ikaw yung nag-e-effort. Pero pag nalagpasan mo daw yung first 100 pages, ano ka na tawag dito? Sumasabay ka na lang. Magte-take over na yung libro sa'yo. Kumbaga, hindi mo na maibababa yung libro kasi, inabsorb ka na ng libro sa mundo nila. Parang gano'n. Ang gandang may mga ganong pakiramdam ako na sobrang, holy shit, ang ganda nito. Hindi ko na matapos. Hindi na ako maka-work na maayos. Kasi yun lang iniisip ko eh. Ganun. Madalas sa Murakami, ganun ako. Ang last na naramdaman ko yun yung libro na I'm Glad My Mom Died, ganun. Talagang hindi ako nag-work. Nag-cancel ako ng project para lang basahin yung libro. Yung ganung klase, yung ganun ka naka-observe sa libro. Yung ganun. So, para sagutin yung tanong mo. Ayun, hindi ko na pinipilit. Yung movie ngayon, feeling ko, nagkaroon na ako ng longer attention span sa movies recently. So, gusto ko yun. Kahit sobrang pangit, sobrang bisit na ako. Natapos ko pa rin. Sobrang predictable. Ganun. Halimbawa yung Expendables 4. Yung umpisa pa lang, putang na, alam ko na yung mangyayari dito. Ganun. Tapos, tinapos ko pa rin kasi, okay naman pala. Ganun. Ewan ko lang. May mga, kasi recently nga, nagiging movie watcher na ako. So, napipilit ko na yung sarili kong tapusin. Pero dati pag, siguro first 10 minutes, di ko kaya. Tigil ko ganun. Ngayon, parang ang dami sa Netflix na, recently, anong tawag din? Continue watching. Parang ang daling magtapon ng hindi naman magtapon, pero ang daling tumigil sa ginagawa mo sa movies. Hindi tulad dati na kapag nanood ka ng movie, tatapusin mo talaga eh. Siguro dahil sobrang dami ng choices mo ngayon. Yun ang nakikita kong isa sa dahilan. Dami mo ng movies na pwedeng pagpilian eh. So kahit di mo tapusin yung isa, pwede mong nag-add to list ka ba kahit alam mo naman di mo papanoorin? Hindi ako nag-add to list. Talaga? Dahil? Add to list, ano ba yung watch list? Sa Netflix. May ganun ba? Yung add to list. Hindi ako nag-add. Sa Netflix. Pero hindi ako nag-add to list. Kung ano lang makita ko. Tapos mag-search ako. Or minsan, genre yung isa-search ko. Comedy, ganyan. K-drama. May pinapanood ako K-drama ngayon. Nahook na naman. Kasi pag nag-add to list ako, alam ko naman hindi ko papanoorin. Yung, kasi dati sobrang dami din. Sobrang daming series. Nung nahihilig na naman ako manood ng movies, tinanggal ko lahat ng series, lahat ng docu dun sa listahan ko, gano'n. Yung mga alam ko hindi ko papanoorin. Parang din sa libro, halimbawa dun sa, yung Goodreads, yun yung app para sa mga books. Dati ang dami kong nilalagay ng mga to read. Tapos dinilit ko lahat. Babasahin ko na lang kung ano yung makuha yung attention ko. Dami kasing content kaya. O tsaka ang hirap nung may summary. Titingnan mo yung summary. Maganda. Pero pag pinanood mo na, hindi ka na mahuhook masyado. Parang yung summary, parang trailer yan. Pero sobrang iksi lang. So mas gusto ko yung pag yung libro, tapos yung author na nire-respeto ko, nagbigay ng comment dun sa libro na yun. Alam mo yun, nakalimutan ko na yung tawag nila dun. Testimonials. Yun, pag naglagay ng testimonials, tapos nakalagay sa likod, tapos halimbawa, nakalagay sa baba, Malcolm Gladwell. Yun, sobrang nire-respeto ko yung author na yun.
babasahin ko libro kasi kung nagustuhan niya yun, syempre kung yun yung type of book na magugustuhan niya. Tapos based doon sa mga nabasa kong libro sa kanya, mga ganun, nagustuhan ko rin. So feeling ko, right on my alley, parang ganun. Oo nga, no? Din kung pwede mo rin tingnan yung mga review ng... Pare. Kasi, parang influencer din sila. Pero sa ibang paraan. Si Rogan, influencer yun. Kasi may bad rep na yung word na influencer ngayon. Na parang papansin ka ng social media. Pero, si Rogan ang ultimate influencer ko Kasi nakuha niya lahat ng gusto ko. MMA, comedy, ganun. Kaya sobrang nag-gravitate towards ako sa podcast niya, ganun. Tapos, ayun din, matalino siya, pero siya yung unang magsasabi na bobo siya. May tawag din Humble? Ano ba? Hindi. Yun, sinabi mo na rin dati yun Nakalimutan ko yun. Yung effect. Ano ba yun? Basta. Anong pinag-uusapan natin? Yung sinasabi niyang bobo siya, pero matalino pala. Meron dyan tawag. Nakalimutan ko. Basta yun. Ano ba sinasabi ko dun? Ano ba sinasabi ko dun? Wala, yung si Joe Rogan, ganun. Siya yung unang magsasabi na bobo siya. Pero sa tingin mo sa kanya, matalino siya. Ano? May mga kabaligtaran pa nga ganyan. Yung akala nilang talino nila. Pero walang sense na yun. Si Mo Twister ganun siya Ilang beses ko na narinig ilang beses. Sino ngayon nag-blackface? Sa MYMP? Naalala mo yun? Blackface? Yung during the pandemic, sila, online gig sila, tapos naka-blackface siya. Hindi ko alam. Aware ka ba sa blackface? Hindi. Yung blackface, dati kasi, nung talamak pa yung slavery, or hindi pa na-abolish yung slavery sa States, syempre hindi naman sila makakakuha ng mga artista na slaves, na mga black men. Ang blackface, ginagawa nila yung mga white, pinupinturan nila. Para maging black sila. Para may character sa movie nila na black. Okay. Yan. Siyempre, na-abolish na nagkaroon na ng mga artista, ganun. Parang sampal sa mga black yan na, yung ina-appropriate. Hindi ko alam yung term Pero para sa kanila, sa culture nila, mali yung blackface. Parang yun yung dapat di na mauulit, ganun. Brown face, mga ganun. Basta? Parang ginawa ng Basta yung ginawa nung sa MYMP, nag-blackface siya. Tapos ang dami syempre outrage. Ganun. Hindi naman natin talaga pag tinitingnan ko, hindi natin kasalanan na hindi natin alam may mga nangyayari dito sa bansa natin noong mga time na yun. Tayo na pare, pag tinanong mo ako tungkol sa World War II, World War I, wala akong masasagot Kasi, ang alam ko lang yung nangyari dito Tapos, alam mo yun, yung nangyari dito sa Pilipinas, hindi pa ganun kalala. Kung ikukumpara mo dun sa halimbawa sa Germany, ganun. Germany, yun ba yun? Tama, Germany, yung World War II. Yung nila, yung mga sinakop nila, yung genocide, yung sa mga Jew. Ikaw ba aware ka sa mga yun? Anong mga nangyari? Hindi lahat. Pero kung magtatanong, may idea naman ako. Pero hindi lahat. Ako siguro surface level lang ngayon. Pero pag tinanong mo, walang significant, walang tumatatak sa akin na pangalan, ganun. Hitler lang, ganun. So, hindi naman kasalanan siguro nung sa MYMP. Anyway, lumalayo na tayo. So, nag-blackface siya. Tapos, si Mo Twister, putang na yung sinasabi niya, I'm smarter than you. Gumaganon siya. Tapos sabi ko, alam ng lahat na mas matalino ka. Kasi pag pinakinggan mo talaga si Mo Twister, matalino talaga siya, magaling siya sumagot. Pero yung, nawala yung respeto ko sa kanya nung sinabi niya yun sa bawal. Hey, I'm smarter than you. Gumaganon siya. So, parang nakaka-off. Sino sinabihan niya? Yun mismong... Yung singer na MYP. Yung lalaki. Si Chin. Yun ba yun? Yun. Chino? Chino. So, feeling ko, kasi hindi naman maubusan ng taong mas matalino sa'yo. Kaya, mas maganda na lang na magpapakilala kang bobo. Parang, alam mo yun. Yung tao na yung magde-decide kung matalino ka. Napaka-narcissistic kasi manggaling sa'yo. Ayun, narcissistic. Para saan na sabi mong matalino ka sa'yo? Kasi hindi nagigets nung point. Kasi yun din yung at the time yung sa radyo kasi to. Kung curious ka, pwede mo basta paano pakinggan. Pinupush nila, yung nafe-feel ko nung pinapakinggan, pinupush nila yung beliefs nila. Kay, anong pangalan? Chin?
Pero iba yung pananaw niya sa mundo. Alam mo, yung pinupush mo yung agenda nila sa kanya. Wala talaga yun yung truth niya eh. Ang pinaglalaban niya, bakit nagagalit kayo sa blackface and dami namamatay sa Middle East, gano'n. So, yun yung gano'n niya tinitignan yung mundo. Tapos, hindi rin naman siya Ano yun? Parang ano niya? Parang protest niya? Hindi protest, parang nag-ano lang sila. Parang Halloween. Parang Halloween talaga. So, nag-ano siya. Tapos, ginagaya niya siguro yung favorite niya na guitarist na black. So, nag-blackface siya. Oh. Tapos, kung titignan ko, parang wala namang problema. Anong point nila? Anong point nila? Yun nga, dahil sa West, yada. Dapat, ito yung history ng blackface. Dapat di mo ginagawa. May sarili din tayong history dito eh. Alam mo yun, kailangan, parang yung N-word, ganun. Diba? Makikita mo yung mga bata dito sinasabi. Lahat tayo. Gusto mo sabihin ko rin dito eh. Kasi walang bigat sa atin eh. Hindi natin history yun. Tapos, pinalalapan ng Hollywood na yung N-word nga na yun. Talamak na ginagamit sa movies. Yun lang naman yung ano natin eh. Yung perspective natin. Kasi ginawang cool ng Hollywood yung paggamit ng N-word. So, lahat tayo dito ginagamit natin. Off-air, ginagamit ko. Yung mga tao dito sa Pilipinas, napaka-hipokrito kung sabihin nila, hindi nila ginagamit yung N-word. Alam mo ba yung grupo ng ng GC ng kaibigan ko? N-word, pare. Gusto mo? Letter Z yung dulo. Yung mga ganun. So, iba yung impact sa atin eh. Kasi hindi natin culture yun eh. So, hindi natin history yun. Hindi natin problema kung bakit ginamit yung N-word yun. Or depende kasi siguro sa intention. Kasi merong ganyan, di ba? Pag tinawag mo ng N-word yung isang black, tapos ang intention mo, parang i-degrade yung pagkatao niya na ganito ka lang dati. Steve ka dati, gano'n. Yun ang ano. May gumagawa ba nun? Wala eh. Parang naging endearment pa nga yun. Endearment diba? Na nga from black to black. Pero, alam mo yun, feel ko na-prove ko na yung point ko dito. Na bakit? Kasi halimbawa yung mga bata pag nakita ng black, hey, what's up, nigga, gumagana. Lebron. Hindi naman nila alam yun eh, yung mga bata. Kasi yun yung naririnig nila eh. Anyway, I'm sure lahat ng Pilipino ginagamit yun. Tapos walang nararamdaman na galit. Wala naman. Yun lang. Diba? Kasi yun yung culture nila eh. Pag nandun tayo sa States, ibang usapan yung paggamit ng N-word pare. Siguro pag nandun. Pero pag nandito, hindi ko sinasabing gamitin nyo. Pero napaka-hypocritong sabihin nyo na bawal yan kung kayo mismo ginagamit nyo. Or kahit hindi naman nila ginagamit pero para sabihin mong ang sama ng ugali mo pag ginamit mo yun. Feeling mo magandang beat to Parang feeling mo pag sobrang galit ko sa isang nagagawan ko ng joke. Ito yung doon mo nilalabas. Yung pagiging hipokrito. Yung mga ganun. Hipokrito, mag-down, din parang si din ganyan eh. Si Victor Anastasio. Yung mga frustrations niya, nagagawa niya ng joke. Ayun nga pare, yung sa book na sinasabi ko, ayun eh, para tulad niya sabi ko, puro confirmation bias eh. Na hindi na tumitigil yung utak mo kakaisip, palagi kang alert kung ano mangyayari. Kasi yun ang nagagawa sa'yo ng pagpasok sa stand-up comedy, parang nagiging observant ka na, nagiging kine-question, hindi ka na sumasang-ayon palagi. Hindi sumasang-ayon, pero hinahanapan mo ng butas lahat ng mga sinasabi ng mga tao. Hindi para hinahanapan mo na nakakatawa. Ganun. Parang yung lagi, hindi ko gets. Ganun. Bakit sila ganito? Yun, di ba? Di ba magandang paraan ng pagpamumuhay yun? Yung kine-question mo. Tayo na, kaya in love ako dito sa art form na ito. Kasi buong buhay ko ganito. Hindi yung buong buhay, pero na ako natural curious na ako buong buhay ko. Siguro sa ADHD dito. Pero, nung pwede ko palang gawing, alam mo, yung nagiging art na ganun. Kaya sobrang gusto ko yung mga podcast na ganun kasi nagkakaroon ka ng deeper understanding kung paano ba talaga maging comedian. Tapos may mga Ari Shafir na ini-interview niya yung, nyari may special. Tapos, i-breakdown nila yung bakit niya nasulat yung joke na to, saan niya na-obserbahan, yung mga ganun.
iniisa-isa nila. Kung i-approach mo, kung art ang tingin mo sa stand-up comedy, in a way, dapat in-approach mo rin to in a academic way. Yun yung ginagawa nila. Kasi walang gumagawa eh. Parang, isipin mo yun, wala kang nakikitang nagbe-breakdown. Halimbawa, ng music, explained, gano'n, in-explain nila yung kanta sa YouTube, gano'n. Pero wala kang makikitang nag-e-explain. Kasi, pag ginawa mo yun, para kang nagmamagaling. Pero pag nanggagaling na dun sa mismo nagsulat dun, kung na-explain niya, bakit ko nga ba sinulat to, ano yung na-observahan ko. Nagkakaroon ka ng appreciation dun sa tao na yun. Pwede kaya natin pwede natin gawin din yun Oo, pwede, pero kailangan siguro out na yung material. Halimbawa, yung bigla lang, bakit ko naisip yun, gano'n. Kung nilalagay ko naman sa social media. Parang ganun. 50 minutes na tayo, pare. May gusto ka ba? 15? 50. Ang tagal na nag-uusap. 15 minutes. Sige. Okay na siguro ako dito. Sa Napasarap na din yung Gusto may tuloy na natin. Ang galing may newsfeed. Meron. Gusto mo pag-usapan na. Sa next episode. Sige. So, putang ina, daldal ko Okay nga Less work for you. Tutuloy ba na? Wag na natin tuloy. Masyadong mahaba. Hindi ko na napag-usapan yung Rising Star. Mamaya sa susunod na episode. Sige. Ayun, pare, ito yung Norem Podcast. Tulad nga sabi namin, meron lang kaming gustong pagkwentuhan, pag-usapan. Hindi kami nagkulang sa part na yun. Butang ng daldal ko. Next episode, gawing dumaldala. Asa. Hindi. Ayun, pare, itong Norem Podcast, hindi naman kami madamat sa mga kwentuhan. Kaya yung alaws kayo, Norem kami.